Guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayun, dito tayo ngayon sa Alfonso, Cavite ulit. Yun, yung pinagawa natin ng water pump. Ngayon magkakabit tayo ng service entrance ng electric meter or ng kuryente kasi wala pang kuryente ito. Tapos magbabatak na rin tayo ng linya. Mula doon tayo pa kasi yung private pole nila, kung makita yung malayo-layo po. Kasi from secondary line hanggang dito sa kanilang property is malayo pa, may 50 meters pa. Ang required ni Meralco is 30 meters lang ngayon. Kaya naglagay sila ng private pole mula private pole, yun, babatak pa rin tayo ng wire. Yun, dala natin yung wire natin. Yan, Phelps Dads na number 8. Yan, 3 box yung pinabili ko sa kanila. Yan na ito. Yan, Phelps Dads yung ating gagamitin na wire. Yan, 3 box na number 8. Yun, number 8 na wire. Yan, 3 box yan. Actually baka natin kung abot to kasi nawala sa isip ko na ang number 8 nga pala is 100 meters lang ang isang box. Ayun, 100 meters. Yun, mapapansin niya 100 meters kumpara doon sa 3.5, 2.0 tsaka 5.5 na 150 meters per box. Ayun, ayan, check natin kung aabot. Sana umabot naman yun. Ngayon, kabit na muna tayo ng service entrance. Yun, nakuha ko na rin yung meter base galing kay Meralco. Yung service provider nila is kagaya sa atin, Meralco. Yan na ito. Kuha ko nung isang araw, nung Tuesday, galing ang Meralco. Kasi pinare-survey ko na feasible naman. After nun, inasikaso na sa engineering department, nakakuha na ng wiring permit, then punta Meralco. Ayun, nakakuha tayo ng meter base. After makakuha nito, kakabit natin, then papa-inspection ulit natin to. Ayun, pa-survey ulit natin. Pag na-inspection na nila, issue na yellow card, then deposit na tayo kay Meralco. Oh, sorry, CEI muna. After ng CEI, deposit na tayo kay Meralco. Then after mag-deposit, kinabukasan or kamakalwa or by susunod na 2 araw, 3 araw is kabitan na sila or ma-energize na. Guys, and ito is hindi ko na isa-isa, pero papakita ko na lang sa inyo kung yung kinabit ko at mga ginamit ko dito. Tapos paliwanag ko sa iyo kung sa inyo or kung paano. Bali, yan, nakakabit na yung kanyang service entrance. Kasi kaya pala hindi na videohan kung paano install. Kasi yun, nakita nyo naman, dagim na, baka abutin kami ng ulan, kaya binilisan lang namin. Medyo malayo din naman tong Alfonso sa amin sa Nagcarlan. Yan, bali dito, ayan, gamit tayo ng number 8 na wire. Tapos yung white number 8 din yan. Yan, kailangan pag maglagay ka ng ground, number 8 talaga. Tapos white, yan yung service provider. Yan yung nire-required niya. Ayan, tapos ayan, 3/4 na conduit pipe. Yun, tapos naglagay na lang tayo ng ng metal clamp. Ngayon kasi sa amin sa Laguna, kailangan yung clamp is yung 2 ang butas. Pero kasing isa lang ang pinaglalagyan ng screw or butas niya, yun, nire-reject ngayon yun. Kaya ngayon ginawa ko dito 2 na lang kasi wala pa akong idea dito sa Alfonso kung ano yung requirements ni inspector o ni field representative. Kasi bibisitahin pa to guys eh. Yan, tapos gamit kami ng ng bushing reducer. Tapos yung kaputol ng ating conduit pipe, ayan, dugtungan ko dito, tiniridang ko na lang. Then gumamit ako dito ng ayan, yung liquid type. Ayan, makikita nyo, ayan. Kasi sa amin sa Laguna, hindi required na magbutas dito sa ibabaw kasi nga naka-NEMA 3R. Ngayon dito, pwedeng sa ibabaw ng NEMA 3R dumaan pero naka-liquid tight kayo. Ito, silyado yan, meron niya rubber, may gasket yan dito guys, kaya hindi yan papasukin ng tubig. Yan, may gasket yan dyan. Tapos dito sa ilalim may gasket din yan. Tapos naka nut, ayun, para mahigpit. Tapos baba siya dito, diretso siya dito sa ating circuit breaker. Bolt-on yung ginamit ko dito guys, kasi mas maganda si bolt-on kumpara kay plug-in. Si bolt-on kasi iwasan natin paglulus. Tapos kasi nakakonect na yung wire niya, yung line side tsaka loan side naka-screw na. Dun kasi sa plug-in naka-slot lang yung ating breaker.
minsan yung naglulus pag mauga, nag-i-start na masunog lalo pag tumaas yung load. Kaya bolt on yung ginamit natin. Tapos yung ground, dumiretso din siya, nakakabit din kay NEMA 3R. Gamamit tayo ng terminal lag. Kasi yun, pababa siya dito yung ground natin. Kakabit ko yan dito sa ano natin, dito sa ating ground rod. Yan, babalatan ko lang tapos kakabit ko dyan. Then si load side naman, dito na siya dumaan sa pataas. Yun o, ang gawa, kabatakan namin load side. Ayun, nagtatayo pa sinda paring Diego ng ano, ng GI pipe na 2 inches pinaka poste o paglalagyan, pagsasabitan nitong ano, itong ating number 8 na THHN wire. Ayan, yun o, bali ito lang yung ano. Sa pangalanan ko lang to, hindi ko muna pinangalanan para kasi privacy na rin ng may-ari, kaya para sa huli ko na palan, pero lalagyan ito ang pangalan tapos lagyan nyo new connection para pag bisita ulit ni inspector o field representative, makikita niya kung alin yung ano natin, yung i-apply natin, kasi papa-inspection pa nga natin to. Ayan, ayan na, papupuntahan pa natin to sa field representative. Ayun, tapos yun, nakasecured siya ng clamp guys, yung ating ano. Ito, lagyan ko palang clamp dito kasi masyadong malayo na. Ayan, yun, sumasang-ayon sa atin yung ano, yung ating meron. Ayun, na oo nga. Ayan, ibig sabihin tama yung gawa natin. Ayan, yun, natapos natin yung paglalagay itong service entrance. Ang isusunod naman natin yung pagbatak ng wire do sa load side papunta do sa mismong site or sa bahay. Ayan. Then pakita ko sa inyo kung nakabitan na to. Ayan. Bale, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin, at pa-like, share, and subscribe na rin po yung ating channel. Ayan. Maraming salamat po muli, and stay safe and God bless po.